So, calisthenics athlete ka. Balita ako malakas ka daw eh. Meron kang mga skills na parang ganito. Or mga skills na ganito. Yung talagang skills na gusto mo ipakita. Yung proud mo ipakita dito sa channel. Nice. What is up? Welcome back to another reacting to your calisthenics videos episode. Idol, ba't di ka nag-upload na matagal? Na-busy si bro. Na-busy ako. Sorry. Sorry. Medyo madami lang tayo nasikaso. Specifically, mas nag-training tayo na maayos. Mas nag-try tayo mag-improve sa ibang mga aspects ng content creation natin. For example, Facebook, TikTok. Kasi hindi lang naman YouTube yung nasikaso ko. So, sorry na. Huwag na kayong magalit sa akin dahil hindi lang YouTube yung priority ko. Pero sa ngayon, YouTube ang priority ko dahil nandito kayo. I got you. I got you, bro. Prepare din kasi ako sa freestyle competition dito sa BGC. Alam ko sa BGC yata gaganapin yung nationals this December 15 yata. If ever gusto nyo manood, December 15, BGC sa may market yung may mga bars doon na matigas. Matigas pa naman ng bars doon tapos ang laki, bro. Pero yun, maganda na rin kasi mataas yung bars doon compared sa may dati sa Robinsons and I'm looking forward for it. Nagka-training tayo para doon, nagtatry tayo mag-improve and ayun, yun yung pinag-training natin, yun din yung kinabisihan ko this past few days. Pero ayun, we're back! Tama na yung salita. Let's go watch some calisthenics videos from you guys. I'm really excited kung ano yung i-bring nyo ngayon sa table. I-bring nyo ngayon sa table, napaka-ano na. American-Filipino expression. Pero let's go watch some TikTok videos from you guys. Unang athlete natin for today. Again, dito tayo manonood sa aking legendary laptop na puro alikabok. Pasensya na dahil hindi ko masyadong nagamit. Si Ezekiel Sagub. Iron Cross. Front lever. Okay, hindi ko makita masyado yung form pero mukha namang okay. Press maganda. Good press. And nilakad, bro. Let's go. Press again. Really strong press. Hindi ko lang makita kung tama yung form. Holds, let's go. Back lever. One arm back lever, bro. Kumawak. One arm ba yun? Wait lang. Hold on. Back lever. Medyo less clean version ng back lever. Oh, okay. Hinold niya naman. At least 1 second. Pwede na. Let's go. Gusto ko yung bar niya. Talagang DIY lang. Hold. Konting hold pa. Pero back lever. Ah, kita ko medyo kumangit na yung form. Pero pagod na. Very nice. Very strong naman. Very strong combo. Front lever. Ang lakas niya sa front lever actually, ano? Konting push pa sa hips. Back lever, pwede na yung back lever, malinis ano. Front lever, konting baba pa, konting retract, okay. Malakas naman siya actually good, very good. Yung una niya is Iron Cross yata, pero ang alam ko sa Iron Cross is yung, ang nakahawak mismo is ito hindi ko, maibash na naman ako. Ay, hindi naman ganyan yung Iron Cross. Again, calisthenics athlete ako, pero ang pagkakaalam ko lang naman sa form ng Iron Cross is, mas mahirap kapag nakahawak ka sa rings, kapag nakaganyan ka sa rings. Yung sa kanya kasi is nakapatong sa forearm. So, tingin ko yun yung mas madaling variation. Pero again, hindi ko pa natatry yun personally. And I think, malakas na rin naman yung shoulder niya. Diba, muscle na gumagana sa Iron Cross. Pero, besides that, maganda yung back lever. Yung one arm back lever, konting hold. And, ayun, konting linis pa siguro, konting baba pa ng katawan. Pero kung nakakapag one arm back lever ka na ng nang medyo nakaganyan yung katawan mo, maganda na. Pero for starters, maganda yung one arm back lever. Back lever, malinis sa side pag tinignan mo. Yung front lever, di ko masyadong makita nung unang part. Pero yung pangalawang front lever, okay naman yung retraction, neutral naman pala. I think, konting palakas pa ng back, konting training pa ng clean form, malinis na. Very, very good potential and ayun, malalakas na yung combos niya. Ang tagal niya actually, ang dami niyang ginawa, front lever press, back lever, one arm back lever, front lever press ulit, front lever holds. Ang dami actually, ang lakas ng back nito and ang lakas ng grip strength nito. Tapos, ang pinakagustuhan ko sa kanya is yung DIY na bars niya. Talagang nag-nostalgia ako kasi nung nagsa-start ako dati is ganun lang din yung bar ko. Actually, may parang ginawa din ako ng bar na
nakasabit lang sa puno tapos doon ako bumaldog. Hindi ko nahanapin yung video nun kasi baka ma-demonetize tayo. Nag-DIY din ako dati ng ng calisthenics pull-up bar ko, and nakakatuwa lang panoodin yung mga nasa same position ko dati. Nung nagsa-start pa lang ako na nagdi-DIY din kayo, nakaka-inspire and nakaka-touch lang kasi nag-start din ako dyan. Nag-start din ako sa mga wala pang masyadong equipment, yung DIY lang talaga. Tapos ayun, may pull-up bar na tayo sa bahay. May mga dip bars na tayo, nasa sponsor na tayo ng mga calisthenics equipment na hindi natin naakalain na magkakaroon tayo. So, shoutout bro, continue mo lang yan. Soon, magkaka-pull up bar ka na rin na maayos. Soon, magkakaroon ka ng mas magandang mga equipments. And yung form mo, I'd say I'd rate that as a 8 out of 10. And ayun bro, solid. So kung gusto nyo follow si Ezekiel, ito yung TikTok page niya. Nalilito pa ako kung saan ko ilalagay. Pero ito, TikTok page ni Ezekiel. Shoutout sa'yo, Ezekiel Sagub, and keep training, keep going bro. Lakas ng potential mo bro. And then, the next athlete is... Ito naman, wait lang, inom muna tayo ng nakalimutan ko pala yung whey protein ko, ayun. Pala guys, sa mga nagda-diet dyan, ito, hindi to sponsored ng Athlean, pero personally, nagka-crave kasi ako ng mga matatamis na mga sweets like milk tea, milkshake. Pero yun, sa mga nagda-diet dyan, tingin ko mas makakatulong kung ito na lang yung mag-whey protein na lang kayo na may mga flavor from Athlean tulad nitong sa akin, choco hazelnut. Satisfy naman yung cravings ko tulad ngayon na nagka-crave ako ng milk tea nga. Imbis na mag-milk tea kayo, na mapagastos kayo sa mga high in sugar drinks, why not opt for a healthier alternative na lang, diba? Dito sponsored again guys, hindi ako in-email ng Athlean na i-promote mo to sa video mo, ganyan. Natutuwa lang ako sa mga whey protein tulad nitong Athlean kasi magandang alternative and healthier alternative talaga siya pagdating sa mga taong nagda-diet diyan. Specifically yung mga strict yung diet, yung mga nagta-try mag-use ng weight. So, if ever gusto niyo umorder, check nyo na lang yung nasa yellow basket ko, nasa TikTok shop ko ng Athlean, and may review din ako dito kung paano timplahin. Check nyo lang yung TikTok page ko, lalagay ko na lang yung link sa comment section down below. Mag-refresh muna tayo, protein. And nga pala, isang scoop nito is 124 calories lang plus 24 grams of protein. Sugar niya is 1 gram lang, 1 grams. And ayun, low calorie, high protein, so perfect na perfect sa mga diet nyo. Check nyo lang yung TikTok shop ko, umorder kayo doon para legit. And ayun, sarap pa. And ang dami nga pala nilang flavor, kaya talagang nakakapili kayo, solid. Charlie's Calisthenics, let's see what you got bro. 90 degree na may konting kip, pero okay, solid. Baba. May konti, pero lakas niya actually, no? 3 reps, pero may ki-clean pa yan. 4 reps. Handstand. Okay, 90 degree. Ito, mas clean version. Push. Ayan. Solid. Handstand push-up. Okay. Malinis para sa like mga beginners. Pero kung titignan mo in advanced level, syempre bawal mag-kip. Pero yung 90 degree for starters, maganda. Mukha naman siyang beginner pa lang. And ulitin ko nga. Kita niya natin para mas matignan natin yung form. 90 degree. May kip no? Parang inaangat niyang konti. Pero syempre beginner. Dalawa. Magandang progression to, no? Sa mga nagtatry mag 90 degree. Okay, 3 reps, 4 reps to, diba? Okay, solid. Yung pang-apat yata nag-fail siya, no? Pero, ito maganda. Solid, malakas yung shoulder niya actually, no? Tapos, 1 handstand push. Okay. Ayun, solid bro, ano? So, unang-una, handstand push-up niya, 90 degree handstand push-up is, may i-clean pa yan. Medyo kinikip niya nga lang kapag ginaangat niya, pero sabi ko nga rin, no problem kasi lahat naman tayo nagsa-start sa bad form. So yung 90 degree niya, I'd rate that as a like 7, 8 out of 10 kasi unang-una kahit may kip, nagawa niya ng 3, 4 reps. So props to you my bro kasi kahit ako ngayon nagsa-struggle pa lang sa 1 rep na 90 degree, ano. Okay na rin, very solid foundation. Handstand push-up, tingin ko kung hindi mo na kaya mag 90 degree, kung ubos ka na, i-superset mo sa handstand push-up tapos more kumain ka na madami kasi pag nagpapalakas ka sa kalis, nagbo-burn ka na madaming calories, so need mo ng mas madaming protein, need mo ng mas madaming calories para lumaki and lumakas. So yes guys, importante ang diet kung gusto nyong magpalakas sa calisthenics, hindi lang sa bodybuilding. Charlie's Calisthenics, ito nga pala yung TikTok page niya. Make sure to follow him and make sure to, yes, follow him kasi ang ganda ng 90 degree niya. Make sure na magtanong kayo dito sa bata na to kasi ang lakas ng shoulder. Mukha siyang beginner pero grabe, nakakatatlong handstand
tatlong 90 degree handstand push-up na. Ako nung beginner ako, hirap na ako sa tuck planche sa handstand push-up. Pero to, nire-reps, 3 reps, 4 reps yung 90 degree. Bine-basic bro. The next athlete, which is itong si Narzi 555 Tuna. Peace. Okay. Finger full planche. Press. Maganda yung press. Okay. Into. Okay. Naka-PE uniform pa eh. Mukhang kakatapos lang ng recess eh. Prayer planche bro. Press. Woo! Okay. Correct me if I'm wrong ha. Prayer planche yun, di ba? Yung nakapag-ganon. Pero grabe, ang lakas ng shoulder and lower back mo dun para ma-press mo yun. Grabe yung... Wait, ulitin nga natin. Ang bibilis naman ang video nyo. Diba? Finger full planche. Maganda. And tinrest niya na malinis. Clean. Bro. Prayer planche. Press. Oh my God. Solid. Tapos, alis na parang wala nangyari. No? Siguro, in-impress lang yung crush niya sa gilid eh, no? Mga diskarte mo, Narzi, Pero, review. Finger, full planche. Maganda, malinis. Konting hold pa sana. Pero, tingin ko, hindi naman siya nag-aim mag-hold. And tingin ko, kaya naman niyang i-hold yun. Finger, full planche, press. Bro, malinis. Yung prayer planche, maganda. Straight yung katawan niya. Yung pagkaka-press niya, bro. Ganda. Hopefully magawa ko rin yung prayer planche, no? Ang lakas, ang linis. Imagine kaklase mo to, no? Tapos sinabi ni Narzi na, pre, wait lang, record mo ako, video mo ako. Kung ako kaklase mo, bro, baka araw-araw ako nasa inyo kasi magpapaturo ko lagi ng static sa'yo, bro. Solid ang lakas, ano? Ang lakas. May mga underrated talaga na, na college athlete na hindi ganun kataas yung followers, na hindi ganun kakilala, hindi rin ganun kadalas nagpo-post, pero kapag nag-post, bro, alam mong quality yung yung pino-post no? Alam mong ang lakas ng ng mga statics no? So isa si Narzi doon, isa sa grabe mag-statics. So Narzi, shoutout sa'yo. And I think he deserves more followers rather, more likes. And ayun, grabe, ang lakas kasi sa full planche, ang lakas sa prayer planche. I'm looking forward kung ano pa yung i-bring mo sa next episode, kung masali ka man sa next episode, kasi tingin ko kaya na nito mag-multis, tingin ko kaya na nito mag full planche push-up ng malinis, bro. Solid, ang linis. Planche, 10 out of 10 for me, yung finger planche, finger full planche, ano ba yan? Finger full planche press, malinis. Tapos yung prayer planche press, malinis. Maganda, bro. Wala na akong tips doon kasi, again, maganda na yung form niya. Narzi 555 Tuna. Here is your TikTok page. Follow nyo. Joke lang. Follow nyo si Narzi. He deserves it. Definitely strong at planche. And then, the last one. Dalawang video yung sinend niya is Ralph Kalis. Ito yung una. Let me see what you got. Let's go. Push up. Full planche. Naka-bend lang ng konti. Yung press. Nabitin na. Ba't gano'n? Ang bilis. Saba. Push up. Back. May i-clean pa to eh. Tingin ko kaya pa niya i-clean eh. Okay. For me, bad form pa yung planche. Pero tingin ko na malakas naman yung shoulder niya. Try mo siguro, bro. Try mong ulitin yung combo na yun, pero straddle. Tingin ko kayang-kaya mong gawin yun ng malinis yung combo na yun in straddle, tapos malinis na straddle planche press. Tingin ko kaya mong gawin yun, bro. Pero may isa pa siyang video eh. Tingnan natin kung malakas. I mean, malakas naman na, pero clean pa eh. Kaya pa yung clean yun. Ayun! Sabi niya malakas eh. Ang makeup niya yung chok. Grabe. Full planche. Malakas, maganda yung full planche niya eh. Maganda. Pati yung wide planche, Maltese. Pa-Maltese na rin eh. Maganda eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys eh, yung kapag tinatry nyo i-rush yung isang skill, anong nangyayari? Malinis, malakas ka na. Like for example, malakas ka sa straddle planche. Malinis, sobrang linis yung straddle planche mo, pati yung press mo. Kaso nga lang, dahil parang na-hype ka, na-feel mo na parang na-feel mo na parang kaya mo na mag full planche, anong nangyayari?
ang tingin tuloy sa'yo ng mga judge, sa competition to ang tingin tuloy sa'yo ng mga judge is mahina ka sa statics kasi bad form yung binato mo na full plunge. Pero, in reality, in contrast, kapag ang tinira mo is straddle plunge na malinis, tapos malinis na straddle plunge press, kahit straddle plunge lang yun, ang taas ng points mo nun kasi malinis yung pagkaka-execute mo. So para sa akin, di baling tumira ka ng skill na naaayon sa progression mo as long as malinis, kesa sa skill na mahirap na mataas points kaso bad form naman yung pagkaka-execute mo. Wala din kasi masasayang lang yung points mo. Pero kung sasali ka lang naman ng competition yun na. Pero I guess it works din sa pagka-training and pag-showcase ng skills. Pero para sa akin, kaya mo naman na yung full plunge, nakapag full plunge ka sa parallels konting cleanliness pa sa full plunge pagdating sa combo na yun. Pero again, hindi ko rin alam kung baka mamaya pagod na pala siya sa combo na yun. Baka mamaya mahirap para talaga pagdating sa floor. Pero bro, salute, ang lakas. Talagang mahirap i-judge yung isang tao based on sa ano no? Based on sa isang video lang Pero si Ralph Callis, bro, yung unang video mo, parang sabi ko, bad form. Pero malakas. And then yung pangalawa, boom! Pinakitaan ka ng full plunge, pinakitaan ka ng wide plunge multis. Bro, malinis. Solid bro, thank you sa pag-send ng dalawang video. Sa mga gustong mag-follow kay Ralph Callis, ito yung TikTok page niya, Ralph Callis right here. Follow him and I think may lilinis pa yung combo mo bro. Solid. That is all for today's video. Madami tayong incoming na lineup this next few episodes. Meron din tayong ito so spoil ko na kayo. Magkakaroon tayo ng reaction sa mga athletes from ibang bansa. Tutuwa kayo, makikita nyo yung lakas nila. And titignan natin kung ano yung level nila compared sa mga malalakas dito sa atin. So, ayun, tignan natin. Next episode, stay tuned, mga athletes from international. Solid to. Then, thank you guys again. Thank you guys for watching this video. Sorry natagalan ako mag-upload. And tatry ko i-edit to na sobrang bilis talaga. Na quality pa rin, syempre. Hindi naman yung edit na 2012, 2013 na edit yung may transition na nagfi-flip yung tapos yung nagfi-fade. Fade in, fade out. Thank you guys so much for watching. This is our calisthenics, reacting to your calisthenics TikTok videos episode. Nakalimutan ko na pero ayun, thank you for watching. Like, subscribe, and comment down below kung sinong athlete pa or kung anong skill yung gusto mo ipakita next video. Make sure to watch my calisthenics tutorials dahil meron nga pala tayong mga calisthenics tutorials for beginners like how to get strong at pull-ups, how to muscle up. Sobrang importante na to, especially kung nagsa-start lang kayo mag-calisthenics. So, make sure to watch those videos kapag tapos na kayo dito kasi sobrang beneficial. Trust me. Thank you so much for watching. Again, like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next one. Peace out.